5 taon ng martial law sa Mindanao. Yan ang gustong itulak sa Kongreso ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon kay Alvarez, kulang ang ilang buwan o 1 taon para masugpo ang terorismo sa rehiyon. Mayo 23 nang ilagay sa martial law ni Pangulong Duterte ang Mindanao dahil sa pagsalakay ng Maute Group sa Marawi. At ngayong July 22, mag-expire na ang proklamasyon ng Pangulo. Maliban na lang kung palalawagin ito ng Kongreso. Pero ayon kay Alvarez, hindi lang daw ito laban kontra ISIS, pero laban kontra sa rebelyon ng mga NPA na nasa 40 taon na. Kaya kung kinailangan, gusto niyang lumawig ang martial law sa Mindanao hanggang 2022. Mahaba ang sinusulong na 5 taong extension ng martial law sa Mindanao ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sabi ni AFP spokesperson Restituto Padilla, hindi nila alam ang basehan ng mungkahing ito ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Pero sa ngayon ay patuloy pa raw na nagsasagawa ng assessment ang militar. Kasama raw sa kanilang kinukonsidera ay kung nagampanan na ng militar ang kanilang misyon. Nakadepende raw dito magiging rekomendasyon nila kung hanggang kailan ipatutupad ang batas militar. Binigyan din ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatuloy at pag-iibayuhin pa ang pagpapairal ng martial law sa Mindanao hanggat nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Marawi City. Inihayag ito ng Pangulo kaugnay ng nalalapit na pagsapit ng 60 araw na bisa ng martial law declaration sa Hulyo 22 bago ng kanyang sona sa Hulyo 24. May ulat si Juliet Carangyan. Nagpahayag si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya babawiin ang deklarasyon ng martial law bago ang kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA sa July 24. Sa kanyang pagbisita sa mga sundalo sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Iligan City, sinabi ng Pangulo na magdedepende siya sa rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kung palalawigin o babawiin ang batas militar sa Mindanao. I do not have an independent study of how things are on the ground. It's not my job, and I cannot do it physically even. So I have just to rely on the word of the armed forces and the police because they are the one keeping this republic healthy and alive. Pag sinabi nila wala ng delikado and everything is okay, then that is the time that they will lift martial law. Ayon sa Pangulo, kinonsulta niya ang mga militar na nasa Marawi at sinabing nananatili pa rin kritikal ang lugar. No, and hindi ako ang nagano. It's the armed forces and the police. I consulted them and said it was critical. Nagpahayag naman ng AFP na magbibigay sila ng rekomendasyon sa Pangulo sa susunod na linggo. Matatapos ang 60-day period ng martial law sa Hulyo 22, 2 araw bago ang sona ng Pangulo. Una rito ay kinatigan ng Korte Suprema ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao sa kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng teroristang grupong Maute at tropa ng militar. Para sa Bayan, Juliet Carangyan. Pinky, ayon kay Kabayan Party List Representative Harry Roque, pag natapos na raw ang 60-day limit ng martial law, ay magkakaroon ng 48 hours ang Pangulo para magsumite ng isang report sa Kongreso kung saan maaari niyang hilingin ang posibleng ang pagpapalawig pa ng martial law sa Mindanao. Pero ayon kay Roque, nasa Pangulo na raw yun kung gaano kahaba dapat pang palawigin ang martial law. Pero sinabi rin ni Roque na dapat daw ay magsagawa muna ng security briefing ang AFP at ang PNP upang malaman daw kung meron nga bang factual basis na palawigin pa ang martial law. Nauna na kasing sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez na gusto niyang ipatupad ang martial law sa Mindanao hanggang 2022. Pero sabi ni Roque, sapat na raw ang karagdagang 60 days o kung ano man ang pinakamaikling posibleng panahon dahil hindi daw nakakabuti sa bansa ang martial law. Dahil isa itong pag-amin na mayroong rebelyon at invasion sa bansa. Nakakaapekto raw ito sa turismo, sa ekonomiya at sa reputasyon ng bansa sa buong mundo. Nauna nang nagpahayag ng suporta ang ilan pang mga kongresista na kaalyado ng Pangulo dito sa Kongreso para kung sakali raw hingin ng Pangulo na palawigin pa ang martial law sa Mindanao.
Para po sa mga residente ng Marawi City, mas ramdam nilang ligtas sila nang ipatupad ang batas militar. Ang kaligtasang ito ang naisibigay ng mga otoridad sa kanila hanggat may natitira pang miyembro ng terorista sa lugar. May report si Kenneth Pasyente. Aminado si Joint Task Group Ranao Commander Brigadier General Ramiro Manuel Rey na malaking tulong ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao sa paglansag sa mga teroristang grupo. At least yung mga hinahabol na mga suspects, so at least madali nilang ma-arrest. At yung mga trabaho ng pulis ngayon mas madali na rin. But what about when it comes to rehabilitation, sir, early recovery of Marawi? Paano nakatulong yung pagdedeklara ng martial law? The declaration of martial law is now pagdating doon sa rehabilitation and recovery, the coordination between the military and the LGUs napabilis. Ayon naman kay Zia Adjong, spokesman ng Provincial Crisis Management Committee ng Lanao del Sur, patunay lamang na ang pag-aproba ng Supreme Court sa martial law ay gumagana ang konstitusyon sa bansa. As far as the local government is concerned, nakita natin yung benefit nung ganong klaseng intensified military operation coupled with the preventive measures, military preventive measures that were in place in order to contain the fighting and not spill it over to other nearby towns or some other parts in Mindanao. Maging ang mga residente sang-ayon sa martial law dahil ayon sa kanila, mas tahimik at mas ligtas sila ngayon kumpara noon. Mas okay nga para sa akin parang mas safe. Mas safe kasi konti lang yung tao na usually pag late doon kasi lumalabas yung mga di ba? Yung mga may ginagawang mga illegal mga ganun. Ayun, wala nang maglakwat sa gabi. Yung mga bata na mga teenager, ayun, limit na sa maagang umuwi galing sa trabaho. Buo ang tiwala ng militar at ng mga sibilyan na sa tulong ng batas militar, mas mapapabilis ang pagpapanumbalik ng kapayapaan at muling pagbangon ng Marawi City. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Kabayan Party List Representative Harry Roque pabor sa pagpapalawig ng martial law, ngunit limitado lamang sa mga apektadong lugar. May report si Marita Muahe. Marita. Alex, sa puntong ito, pinakamabuting antayin na muna ang Pangulong at gaano katagal ang hihingin ito dahil sa ngayon wala pa naman daw silang nadidinig mula rito ayon kay Congressman Harry Roque. 13 araw bago matapos ang deklarasyon ng martial law sa July 23, matunog na usapan na ang posibleng pagpapalawig nito. Matatandang idineklara ni Pangulong Duterte ang martial law sa buong Mindanao noong May 23 sa gitna ng mga pagbatikos at pagdududa dito. Sa kabila nito, kung siya raw ang tatanungin, ang pagpapalawig ng martial law ay sa pinakamaikling panahon at limitado lamang sa mga apektadong lugar ayon kay Roque. Dagdag pa nito, hindi na kinakailangan ng joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinabi rin ng mambabatas na dapat lamang daw na mabigyan silang muli ng security briefing upang ganap na maintindihan ang totoong sitwasyon ngayon sa Marawi at sa iba pang mga kalapit na lalawigan nito. Depende sa magiging paliwanag at mga impormasyon na ipresenta ng security officials ng pamahalaan ang magiging desisyon ng Senado hinggil sa inaasahang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. May ulat po si Sweden Velado. Sweden? Sa tanong kung agad bang aaprubahan ng Senado ang inaasahang biling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ang implementasyon ng batas militar sa buong Mindanao, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na depende ito sa kaso at datos na ipipresenta sa kanila ng mga security official ng gobyerno. Ito ay kahit pa malaki ang bilang ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kongreso. Para kay Senator Cheese Escudero, hindi mahihirapang mag-aproba kung mapatunayang nagpapatuloy pa rin ang problema sa Mindanao at kailangan ang martial law para matugunan ito.
Ayon kay Senator Sonia Angara naman, humihiling sila ngayon ng briefing mula sa militar. Mahalaga ayon kay Senator Gringo Honasan na may sapat na impormasyon muna silang hawak bago magdesisyon sa extension ng martial law. Mainam din aniya kung may comprehensive consolidated report mula sa mga lokal na pamahalaan at ahensya. Batas militar sa Mindanao umani ng suporta mula sa mga residente ng Marawi City. Ayon sa kanila, mas ramdam nila na sila'y ligtas dahil na rin sa pinaigting na seguridad. Ang ulat po mula kay Kenneth Pasyente. Aminado si Joint Task Group Ranao Commander Brigadier General Ramiro Manuel Rey na malaking tulong ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao sa paglansyag sa mga teroristang grupo. At least yung mga hinahabol na mga suspects, so at least madali nilang ma-arrest. At yung mga trabaho ng pulis ngayon mas madali na rin. But what about when it comes to rehabilitation, sir? Early recovery of Marawi? Paano nakatulong yung pagdedeklara ng martial law? The declaration of martial law is now pagdating doon sa rehabilitation and recovery, the coordination between the military and the LGUs napabilis. Ayon naman kay Zia Adjong, spokesman ng Provincial Crisis Management Committee ng Lanao del Sur, patunay lamang na ang pag-aproba ng Supreme Court sa martial law ay gumagana ang konstitusyon sa bansa. As far as the local government is concerned, nakita natin yung benefit nung ganong klaseng intensified military operation coupled with the preventive measures, military preventive measures that were in place in order to contain the fighting and not spill it over to other nearby towns or some other parts in Mindanao. Maging ang mga residente sang-ayon sa martial law dahil ayon sa kanila, mas tahimik at mas ligtas sila ngayon kumpara noon. Mas okay para sa akin parang mas safe. Mas safe kasi konti lang yung tao na usually pag late. Doon kasi lumalabas yung mga di ba? Yung mga may ginagawang may illegal, mga ganun. Ayun, wala nang maglakwat sa gabi. Yung mga bata na mga teenager, ayun, limit na sa maagang umuwi galing sa trabaho. Buo ang tiwala ng militar at ng mga sibilyan na sa tulong ng batas militar, mas mapapabilis ang pagpapanumbalik ng kapayapaan at muling pagbangon ng Marawi City. Nilinaw ng Palasyo ng Malacanang na desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kung papalawigin pa ang martial law sa Mindanao. Sa harap na rin ang nalalapit na pagpasok ng implementation period nito. At kasunod niyan, sinabi ho ng Armed Forces of the Philippines o AFP, nakatakdang isumite sa mga susunod na araw sa Palasyo ang rekomendasyon nito ukol sa batas militar. Ang sentro ng balitang yan, ihahatid ni Rocky Ignacio live. Rocky. Angelic Alex, ang rekomendasyon mula sa commanders on the ground ang susundin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa usaping kung dapat pampalawigin o tuluyan ang alisin ang pagpapairal ng martial law sa Mindanao. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa harap na rin ang pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na mainam umano na palawigin ang martial law sa Mindanao sa loob ng 5 taon. Gate ng Palace official, ipinaliwanag na rin ng House Speaker na sa sarili niyang opinyon nang paliwigin pa ang martial law sa Mindanao. Sa Mindanao Hour, sinabi ni AFP spokesperson Restituto Padilla na dumaraan sa masusing assessment sa nangyari sa Marawi City kung dapat ba o hindi na umiral ang martial law sa Mindanao. Inaasahan kasing isusumite sa loob ng linggong ito kay Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na tumatayong administrator ng martial law sa rehiyon. Narito ang pahayag ni AFP spokesperson Padilla. The armed forces, actually 5 years may be too long for the moment. The armed forces, before it makes its recommendation to the Commander-in-Chief, must have enough basis, an intelligent basis to make whatever recommendations there is for the extension or the lifting. Now, as I was saying, we are sticking to some mission profiles that we were provided at the very beginning of martial law. Yun yung operational considerations na sinasabi ko.
karamihan ng atin, yung ating ginagawang assessment ay malaking bahagi dyan, dependent kung nagawa na ba natin yung mga operational objectives na yon. So, dun po tayo umiikot ngayon sa ating assessment, bukod sa mga ibang konsiderasyon. So, kung ano man po ang lalabas dun sa pag-aaral at assessment na ginagawa natin, batay po sa mga sinabi nating references, at iba pa pong kinakailangan i-consider ang inputs, yun po ang magiging batayan. Gayunman, sinabi ni Padilla na malaki ang naging accomplishment ng operasyong militar sa ilalim ng martial law sa Marawi City. Una na dito ang mahigpit na security measures, pati na ang pag-aresto sa mahigit 60 hinihinalang miyembro ng Maote Group. Suportado rin ng AFP ang pagpapairal ng National ID System sa halip na sa mga kapatid na Muslim lamang ito pairalin. Muli narito ang pahayag ni Brigadier General Padilla. Unang-una, dun sa binigay na arrest orders, nakapag-aresto na tayo ng mga 60 plus na mga individual na kabahagi dun sa arrest order. Kasama na rin ang ilang mga individual na ang pangalan na hindi nakikita dyan. Pero maliwanag na sumuporta dun sa rebellion. Yan ang iba. Pangalawa, napagtuunan natin ng pansin itong rebellion na nangyari sa Marawi at nakapag-lagay tayo ng mga puwersa at hindi na natin ito napayagang lumaki pa. So, parte yan ng ating accomplishment. At pagkontrol sa iba't ibang mga lugar ng buong Mindanao na maaaring magpadala ng tulong sa mga grupong ito na hindi natutuloy dahil napaigting natin yung security measures na inilatag natin. Sa kasalukuyan, patuloy ang positibong operasyon ng militar laban sa mga terorista sa Marawi City. Wala namang naitalang namatay na sibilyan habang nadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa hanay ng Maote Group. Nauna nang kinundena ng militar ang paggamit ng mga batang warriors ng grupo, pero tinyak nito na maingat ang pagtugon nila sa sitwasyon. Muli si Brigadier General Padilla. Every time we have an opportunity to rescue a child or an individual who is being forced into the fight, we will do that. And there have been many occasions in the past that we have done so. In yung mga kaganapan po natin na nakalaban natin ng mga ibang armadong grupo sa loob ng ating bansa. Pangalanan ko na, yung NPA, dati silang bata na mga in-employ. Sa mga bakbakan, pag may nasugatan at nakita mong bata yan, hindi ho tutulungan ka agad-agad yan. At hindi po kami nagmamadaling barilin ang batang tumatakbo maski may dalang armas. Kung kakayanin natin, i-disable lang. Pero hindi siya papatay. Sa lukuyan, bagamat nananatiling banta sa peace and order ang mga galamay, wala namang anyang kakayahan na makapaglunsad pa ng gulo katulad na nangyari sa Marawi. Sa harap ito ng mga naipakitang selfie ng mga terorista. Muli, narito si Brigadier General Padilla. Those are materials that were recovered by our troops. Mga iniwan ng cellphone, USB, electronic devices na na-recover nung sinuri itong mga ito. So, maaring mga kinuha yan noong mga unang linggo pa, nung medyo nakakangiti pa sila. Pero ewan ko ngayon kung nakakangiti pa sila. Sa kasalukuyan ay pakonti-konti na ang sinasagawang assessment sa damage na nilikha ng gulo sa Marawi City para sa ipatutupad na rehabilitation at recovery sa lugar. At yan ang ating pag-uulat, Rocky Ignacio para sa Bayan. Okay, maraming salamat, Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Pinatatanggal sa pwesto ang 19 na hepe ng pulisya sa Western Visayas Region dahil sa kabiguang makatugon sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na kampanya laban sa iligal na droga. Ayon sa PNP Region 6, kabilang sa mga nasibak ay ang 9 na hepe sa Iloilo, 6 sa Capiz, 3 sa Aklan at 1 sa lalawigan ng Antique. Paliwanag ng PNP Region 6, ang pagkakasibak sa mga nabanggit na opisyal ay kasunod ng rekomendasyon ng PNP Regional Oversight Committee na siyang sumusuri sa trabaho at accomplishments ng kapulisan sa Western Visayas hinggil sa kampanya laban sa iligal na droga. Ang relief order sa mga sinibak na hepe ay patutupad ng kanilang provincial director at ng mga lokal na opisyal ng lugar na kanilang nasasakupan. Gusto ko pong linawin at
the Bulacan Police did not and will not tolerate this kind of summary killings, lalong-lalo na dito sa mga persons of interest. So, to stop this killing of persons of interest, I issued a stern warning to my Chief of Police that kung mayroon pang kasunod na mamamatay na kinukonsider namin persons of interest, I will immediately relieve him as Chief of Police of San Jose del Monte. Dahil pag nagpatuloy po ito, ay malamang ay parehas kaming matatanggal sa pwesto. When our soldiers' lives are at risk, they take appropriate measures to defend themselves. And that is allowable even by the Geneva Convention. So there's no question about that. But every time we have an opportunity to rescue a child or an individual who is being forced into the fight, we will do that. And there have been many occasions in the past that we have done so. In yung mga nakaganapan po natin na nakalaban natin ng mga ibang armadong grupo sa loob ng ating bansa. Pangalanan ko na, yung NPA, dati silang bata na mga in-employ. Sa mga bakbakan, pag may nasugatan at nakita mong bata yan, hindi ho tutulungan ka agad-agad yan. At hindi po kami nagmamadaling barilin ang batang tumatakbo maski may dalang armas. Kung kakayanin natin, i-disable lang. Pero hindi siya papatay. Arestado ang 2 lalaki sa isang checkpoint sa Quezon City matapos mahulihan ng mga ito ng hindi lisensyadong baril. Ang detalye mula kay Pauline Requesto. Patuloy ang mahigpit na pagmamanman ng pambansang pulisya sa mga lansangan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad. Sa isang checkpoint sa may kahabaan ng Agham Road sa Quezon City, nahuli ang 2 lalaki dahil sa patong-patong na paglabag sa batas. Ayon sa pulisya, nilagpasan ng mga suspect ang checkpoint dahilan para maalerto ang tropa ng pulis. Nakita dun sa driver ng motor na nakatak yung caliber 38 revolver to sa bewang niya. At the same time, nung hiyan natin siya ng driver's license, wala rin siyang maipakita. At saka silang dalawa under influence ng liquor. Depensa naman ng angkas na si Andrew Motang, miyembro sila ng anti-crime group ng Quezon City kaya may dala silang baril. Kasi po marami na po kaming kalaban ng mga gaya po ng mga inuhuli namin mga adik. Kaya po hindi po namin maiwasan magdala rin na ganyan. Iimbestigahan pa ng QCPD kung nasangkot na ang 2 sa mga insidente ng pamamaril sa lungsod. Beberipikahin pa rin ng pulisya kung tunay ngang miyembro ng anti-crime group ang mga naarestong lalaki. Gayunpaman, sasampahan sila ng kasong illegal possession of firearms, pagmamaneho ng walang lisensya at paglabag sa RA 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista, sumunod sa mga panuntunan sa mga checkpoint. Dapat pag may checkpoint, may nakita kang checkpoint, minto ka, no? At ibigay mo yung driver's license mo at saka yung ORCR ng motor for verification. Inilunsad ng Philippine Artisan Trade ang isang fundraising para sa mga bakwit na apektado ng krisis sa Marawi City. Ito'y sa pamamagitan ng isang exhibit kung saan tampok ang iba't ibang indigenous arts. May report si Patrick De Jesus. Nagsagawa ang Philippine Artisan Trade, katuwang ang Hinilaban Foundation ng A Call for Peace na kanilang inalay para sa Marawi. Tampok dito ang exhibit ng iba't ibang indigenous arts na gawa ng Talaindib tribe gaya ng mga soil paintings, banig, at iba pang musical instruments. Layo ng A Call for Peace na ilunsad ng Philippine Artisan Trade na matulungan ang mga bakwit na apektado ngayon ng gulo sa Marawi, pati na ang mga sundalong patuloy pa rin nakikipagbakbakan. Bukod riyan, matutulungan din ito ang mga manilikan ng sining upang makilala ang kanilang mga obra maestra. Magmumula ang pondo mula sa mga naibentang obra maestra sa pamamagitan ng bidding. Ayon sa sikat na artistang si Sherry Hill na nanguna sa event na ito, malapit ang kanyang puso sa mga taga Mindanao kung kaya't naisipan niyang gawin ito, gawa na rin ng hirap na nararanasan ng mga taga Marawi.
Hiniling din niya na sana'y matapos na ang gulo hindi lang sa Marawi kundi sa Mindanao dahil isa ito sa magagandang lugar na dapat ay pinupuntahan. Well, we're here for you. Maybe we are very far to be able to help in any way on the ground, but we hope that this gathering of people who care for you would send out into the universe that you are thought of, send out the love, send out the energy of hope. Ang A Call for Peace ay gaganapin sa buong buwan ng Hulyo para sa mga taga Marawi. Magandang pagkakataon rin ito na may pamalas ang pambihirang sining ng mga indigenous tribes. We wanted to promote, the indigenous paintings from Bukidnon to help raise funding and awareness for their brothers in Marawi. Patrick De Jesus para sa Bayan. Naabutan na ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 7 barangay sa Marawi City. Ito'y matapos na mabigyan sila ng permit mula sa militar para makapasok sa lugar. Para sa detalye, nagpabalik si Kenneth Pasyente. Isa sa problema ng mga biktima ng kaguluhan sa Marawi City ay ang kanilang pagkain sa araw-araw. Kaya hilig ng mga ito, mabigyan sila ng relief goods. Sinadya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 7 barangay sa Marawi City. Dito nabigyan ng Disaster Assistance Family Access Card ang mga residente. Nang sa gayon ay mabigyan ng mga ito ng ayuda gaya ng pagkain, hygiene kits at sleeping kits mula sa ahensya. So itong registration natin are all for home-based IDPs para matugunan yung pangangailangan nila. Una-una sa pagkain. As we go on, hindi lang pagkain naman yung bibigay natin. Meron pa tayong nakaplano na cash for work programs na para sa mga IDPs, para sa kanilang early recovery hanggang they will go towards rehabilitation. Kahit kapapanganak lang, di alintana ni Samaya ang haba ng pila, makakuha lang ng green card. Tsaka kailangan po namin dito ng goods kasi walang kami mabilhan ng pagkain. Malaking tulong naman ito kay Noraida lalo na at 5 ang kanyang anak. Maraming salamat sa DSWD kasi dumating sila dito. May natatanggap kaming tulong galing sa kanila. Maraming salamat talaga. Kasi kung walang DSWD, wala na talaga kaming pagkain dito. Tiniyak din ng DSWD na hindi hihinto ang ahensya sa pagtulong sa mga bakwit kung sakali mang tumagal pa ang giyera sa lungsod. Tuloy-tuloy yung ating replenishment. Kung meron pang conflict, may nangyayari pang giyera dyan, nagpapatuloy yung ating pagdadala ng mga food and non-food items sa mga IDPs natin. Mula Marawi City, para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng Social Security System o SSS na nagpapahinto sa kautusan ng Pasay Regional Trial Court sa pag-takeover ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa loteng pagmamay-ari ng SSS na nakakahalagang 1.4 billion pesos. Sa 3 pahinang resolusyon, nagpalabas ng status quo ante order ang Supreme Court 3rd Division hinggil sa usapin. Pinag-utos rin ng mataas na hukuman na magbigay ng komento si Pasay RTC Judge Gina Palamos pati ang NGCP hinggil sa petisyon ng SS. Ako ayoko na mag-imbestiga uli ng garlic. Ayoko nang tataas ang garlic ng 200. Hindi talaga. 14 pesos per kilo lang yan. Paano tataas siya ng 200? Tigilan nyo na ako dyan. Tigilan nyo na ako. Ako, ididimanda ko kayo. Ako na magdidimanda sa inyo. Kung ayaw magdimanda ng mga garlic farmers sa inyo, ako magdidimanda sa inyo. Kinakartel nyo yung garlic. Pinapatay nyo yung ating mga farmers, tapos gusto nyo mag-i-import, tapos kakartelin ng garlic. Hindi lang daw politika, kundi personal na galit ang nakikitang dahilan ni dating Senador Bongbong Marcos sa pagdawit kay Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa maanumalyang umanong paggamit ng tobacco excise tax. Giit ni Marcos, gusto lang ikulong ng mga mambabatas ang gobernadora oras na dumalo siya sa pagdinig ng Kamara.
overreaction daw itong maituturing. Kaya naman pinayuhan daw niya ang kanyang ate na huwag sumipot sa hearing. Kahit gusto raw niyang magpaliwanag, wala rin daw saysay kung pepersonalin lang siya. Inaalala ko na kahit ano pa na baka naman ang balak ay talagang i-detain siya. Kapag kung i-detain ka lang, delikado yan. Tignan muna natin. Sabi, huwag ka muna mag-attend. Sabi, tignan muna natin kung ganyan ba talaga. Kung talagang gusto kang mag-testify, bakit wala namang masama doon para may paliwanag mo rin ang side mo. Pero kung pupunta ka ron para ikulong ka lang, sabi ko hindi naman useful yun. Naman ng samot-saring batikos ang panukalang Muslim ID system. Ayon po kay Provincial Crisis Management Committee spokesman at ARMM Assemblyman Sia Alonto Adyong, magdudulot lamang ng Islamophobia o pagkatakot sa mga Muslim ang idudulot ng mandatory ID system para po sa mga Muslim communities. Bilang sibilisado, anya bansa, dapat natutulan ang mga hakbang na ganito na lilikha lamang ng diskriminasyon. Ganito rin ang sentimiento ni Senador Bam Aquino na kung saan minangambang magamit lamang para sa diskriminasyon ang naturang sistema. Hindi rin naniniwala ang senador na ang Muslim ID system ang susi para naman po mas maging ligtas ang ating mga komunidad. Binigyan din pa ni Aquino na ang ID system ay dapat na ginagamit para protektahan at bigyan ng mga benepisyo ang mga Pilipino at hindi para mangapi ng anumang sektor. Matatandang umusbong ang panukalang Muslim ID system at sa kalagitnaan po ng nangyayari kaguluhan sa Marawi City at kasunod ng mga ulat na ilang miyembro na ng Maute Terrorist Group ang tumakas at humahalo sa mga sibilyan. Ilang kaso na po ang naihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa mga tiwaling opisyal at empleyado ng gobyerno. Kabilang po dito ang pagbawi sa 29 na milyong halaga ng di maipaliwanag na yaman ng pamilya ni dating PNP Director General Alan Purisima na nasasakdal sa kasong perjury. Kamakailan din ay pinatawa ng isang buwang suspensyon si Matag-Ob Leyte Mayor Agustin Pedrano Sr. dahil sa kanyang hindi makatawirang paggamit ng government vehicle. Hindi rin pinalusot ng ombudsman ang 2 empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nahuling humihingi ng lagay. Bukod dito, mahigit 30 iba pa ang kapwa nahaharap sa sari-saring kaso o di kaya natanggal na sa serbisyo. Inaasahang sa pagsisikap ng ombudsman ay madaragdagan ang bilang ng mga opisyal na mahuhuling lumalabag sa batas. News alert na katakdang magpulong ang palasyo at mga senador kaugnay ng martial law sa Mindanao. Ayon kay Senate Majority Leader Tito Soto, may lumapit na emisaryo ng Malacanang para sa briefing. Pero ikokonsulta raw muna niya kay Senate President Coco Pimentel kung dapat bang dumalo ang lahat ng senador o mga leader lamang. Wala naman daw binanggit kung pag-uusapan ng posibleng extension ng batas militar. Nanawagan ang Malacanang na huwag gawing fashion show ang pangalawang SONA ni Pangulong Duterte sa Hulyo 24. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, gusto ng Pangulo na maging simple lang ang SONA. Dagdag pa ng kalihim sa sentro sa war on drugs at korupsyon ang talumpati ng Pangulo. Magkakaroon din daw ng visual aids ang Pangulo para lalong maunawaan ng taong bayan ang kanyang mensahe. Inihain ni Makati Representative Luis Campos Jr. ang panukalang nag-aata sa telecommunication companies na pabilisin ang internet service sa bansa. Sa ilalim ng House Bill 5337, obligado ang National Telecommunications Commission o NTC na pangasiwaan ang pagpapabilis ng internet sa Pilipinas taon-taon. Ayon kay Campos, ang panukalang ito ang solusyon sa mabagal, mahal at hindi epektibong internet service sa bansa. Anya, sa kasalukuyan kahit pilitin ng NTC ang pagpapabilis ng internet connection, ay paulit-ulit lang na magsasabi ang mga kumpanya na hindi pa ito pwede sa ngayon. Ngunit kung maipapasa ang panukalang ito, mapipilitan ang mga telecommunication companies na sumunod sa batas dahil kung hindi ay maaari silang magmulta ng 100,000 sa kada araw na hindi sila makakasunod sa itatakdang standard ng internet speed na pwede ring umabot hanggang 50 million pesos sa bawat paglabag nito.
Makikipagpulong muna ang Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte bago makibahagi sa ikalimang rounds ng peace talks sa panig ng CPP, NPA, NDF. Tugon po ito ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Doresa, sa naging pahayag ng Pangulo na ayaw muna nitong ituloy ang peace talks hanggat hindi tinitigil ng komunistang grupo ang extortion activities ng NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais po ni Doresa na linawin muna kay Pangulong Duterte ang naturang usapin. Maliban po dito, binigyan din pa ng kalihim na mahalaga ang paggabay ng Pangulong Duterte. Ito ay kahit na may kalayaan ng Peace Panel sa aspeto ng negosasyon. Una rito sinabi ni Government Chief Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III na posibleng may sakatuparan ay kalimang rounds ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng NDF-P sa buwan po naman ng Agosto. Aprobahan na ng mahigit 120 bansa ang kauna-unahang treaty o kasunduan na nagbabawal sa paggamit ng nuclear weapons. Inanunsyo po ng United Nations ang pagpabor ng 122 na bansa sa naturang kasunduang ito. Kasama na dyan ang Pilipinas. Mula taon 2010, ang International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ay nagpapalaganap ng global campaign upang ipagbawal ang paggamit ng nuclear weapons. At sa Pilipinas, parte naman ng kampanyang ito ang Miriam College Center for Peace Education. Samantala, nakatakday sa gwapo naman sa New York ang pagpirma ng mga bansang kasali sa negosasyon sa September 20 kung saan mahigit 140 estado ang lalahok. Ayon kay ICANN Executive Director Beatrice Finn, oras na para ipakita naman ng mga leader sa buong mundo ang pakikisa sa advokasiyang ito sa pamamagitan ng pagpirma sa nabanggit na kasunduan. Balita tayo sa labas ng bansa, nagpakita po naman ng magandang chemistry ang Pangulo ng US na si Donald Trump at ang Russian President na si Vladimir Putin sa naganap na G20 Summit. At United Nations po pansamantalang ipinahinto ang military operation sa Iraq. Yan po at iba pa mga kaganapan sa labas ng bansa mula sa report ni Juliet Carangyan. Tigil operasyon ang UN Migration Agency sa lungsod ng Iraqi sa Mosul kasunod ng tumitinding bakbakan doon. Pansamantalang inihinto ng UN ang operasyon sa dalawang kampo malapit sa Iraqi kung saan may halos 80,000 bakwit na Iraqis. Ayon sa International Organization for Migration, binawalan ng mga tao na lumapit sa Kayara Airstrip Emergency Site at Hajj Ali Camp kasunod ng pasulpot-sulpot na atake mula sa ISIS. Binilinan din nila ang mga tao na manatili sa kanilang tahanan at sumunod sa curfew na pinatutupad ng mga otoridad. Magugunitang noong Pebrero at Abril ay sinuspende rin ng mga humanitarian group ang operasyon sa Mosul at paligid nito pero ibinalik rin ng ilang araw makaraan ang suspensyon. Mahigit 300 villagers ang isinama ng gobyerno bilang karagdagang puwersa sa militar laban sa ISIS. Ayon sa Afghanistan Directorate of Security, ang 12 ng kalalakihan na ito ay tubong Pakiragam District, nakakalaya lang mula sa kontrol ng ISIS. Matatandaan na noong Abril, nangako ang mga taga-Pakiragam na tutulong sa pakikipaglaban sa mga terorista kung sila bibigyan ng mga sandata at kagamitan. Maglalaan naman ng pinansyal ang NDS para sa mga pangailangan maging ng mga sandata at kagamitan. Dumaan na sa training ang mga villagers at magsisimula ng sumama sa operasyon sa lalong madaling panahon. Inilarawan ni U.S. Secretary of State Rex Tillerson ang positibong chemistry sa pagitan ni U.S. President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa naganap na G20 Summit. Ang pag-uusap ni Trump at Putin ay isa sa pinakainabangan ng tao sa nangyaring summit sa Hamburg, Germany kahapon. Ayon kay Tillerson, top agenda ng U.S. President sa unang pagharap nila ni President Putin ang pakikialam umano ng Russia sa U.S. election na anya'y pinabulaanan ng Russian President. Dagdag ni Tillerson, mas mabuti sa inaasahan ang nangyaring pag-uusap ng dalawang lider. Tumagal ng mahigit 2 oras ang pag-uusap ng dalawa, mas matagal sa inaasahang 30 minuto lamang. Para sa Bayan, Juliet Carangyan. Tinatayang 3 beses sa katumbas ng 43,756 megawatts na karagdagang kuryente ang kakailanganin ng Pilipinas pagtungtong ng taong 2040. Ito ay inanunsyo ng
ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa naganap na Korea-Asia Energy Cooperation Seminar Convention sa South Korea na dinaluhan ng iba't ibang energy sector mula sa buong Asia. Hinimok ng DOE ang Korea na mamuhunan sa iba't ibang energy investment opportunities sa Pilipinas, katulad na lamang ng mga bagong power plant na planong itayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod dito ay pinaliwanag ni Undersecretary Felix William Fuentebella sa kanyang presentasyon ang malalaking proyekto katulad ng Integrated LNG Terminal at Visayas to Mindanao Interconnection Project. Binigyang diin ni Fuentebella ang Executive Order No. 30 na pinirmahan ni Pangulong Duterte na nagbibigay prioridad sa mga proyektong pang-enerhiya ng Pilipinas. Kasunod ng nangyaring seminar, maraming kumpanya sa Korea ang nagpakita ng interes na mag-invest sa Pilipinas. Higit naman 1 milyong estruktura ang posibleng mapinsala kung tatama ang 6.5 magnitude na lindol dito sa Metro Manila gaya ng nangyari sa Leyte. Batay sa taya ng National Statistics Office, inaasahan pong nasa 34,000 ang posibleng masawi, habang nasa mahigit namang 100,000 ang masusugatan sakaling tumama ang The Big One. Sinabi ng NDRRMC na posible namang mapababa ang bilang na ito sa pamamagitan ng tamang paghahanda at pagkakaroon ng tamang kaalaman ukol sa lindol. Binigyan din po ng NDRRMC na ngayon pa lamang ay dapat nang suriin o kaya na may ayusin ng mga kabahayan para matiyak na kaya nitong tumagal sa pagtama ng lindol. Naging takbuhan ng mga bakwit ng Marawi ang Iligan City. Mga bakwit na natroma dahil sa patuloy na bakbakan sa syudad. Pero sa gitna ng gulo, isang tahimik na creek sa Iligan ang maaaring magpakalma sa mga bakwit ng Marawi. Ang dating creek sa tabi ng kalsada sa Barangay Biskayan na isa na ngayong koi pond. Bukod sa mga isda, may mga halaman at aquarium rin ito na nasa gitna na nagsisilbing lugar kung saan kumakain ng fingerlings o maliliit na isda ang mga koi. Kwento ng may-ari ng fish pond, napansin niya na hindi umaalis ang ilang mga isda sa creek kahit na bumabagyo at lumalakas ang daloy ng tubig. Dito na umuno siya nagka-ideya na maglagay ng mga koi at linisin ang creek para maging fish pond. Hinukay namin, iakot namin ng basura, mga buhangin. Siguro mga isang dangkal yung tubig nilagay ko, mga 20 piraso na koi. Tapos pagkahapon umuulan, hindi man nawala. Dagdagan ko hanggang na dumadami. Bukod sa pag-enjoy sa panonood sa mga koi fish dito, may pagkakataon din na makakatulong ka sa pagmimintina ng fish pan na ito sa halagang 5 piso. Pwede ka nang magpakain ng mga isda. Nindot. Masaya ho ba? Okay ba ito? Okay, masaya. Bakit po? Nindot to. Marami. Ang stereo natin ay malinis na ngayon. Noon ay marumi. Ang dating mabahong creek makakatulong pa sa pag-recover ng trauma ng mga bakwit. Sabi nila, mawala na ng stress. Siyahan, mga bata. Minsan, yung ibang mga bata nagpunta rito, umiiyak, hindi umalis, gusto maligo. Hindi natitinag ng mga hamon ang ekonomiya ng bansa na patuloy na lumalago sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Patuloy pa rin na isinusulong ng pamahalaan ang pagpapatibay ng tax reform packages para bigyan daan ang mga proyektong pang-infrastruktura at mga programa para sa kaunlaran ng bansa. May report si Rocky Ignacio. I am happy to report to you today that the nation is fiscally secure. Recently, Moody's Investment Rating Agency has just reaffirmed our investment grade rating. Sa kabila ng maraming hamon na natiling matibay ang kondisyong pang-ekonomiya ng Pilipinas, isang taon na maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. We are on track to meet all targets. We are on our way towards achieving the growth breakout our strategy aspires for. From July 2016, when we took over, to May 2017, the government collected about
2.09 trillion pesos in revenues. That is 7% higher than the same period the previous year. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Finance Secretary Dominguez na palalakasin pa ang mga programang pang-ekonomiya para matamo ang GDP target na 7% ngayong taon. Isinulong rin ang tax reform package para bigyan daan ng infrastruktura at iba pang mahalagang programang pangkaunlaran. 134 billion pesos ang inaasahang makukolekta ng gobyerno sa isinusulong na tax reform package. We take heart in the fact the passage of the tax reform measure was welcomed by nearly all stakeholders, businesses, international development partners, credit rating agencies, and most of all, wage earners. The package accomplishes the dual goals of increasing disposable income for our workers and increasing spending for the poor. It is a win-win package for our people. Paliwanag dito, bukod sa pro-poor ang mungkahing tax reform package, nakapaloob dito ang tinatawag na tax reform for the future dahil gagawin na mga proyektong magiging kailangan na rin sa hinaharap. 10 milyong maralit ng pamilyang Pilipino ang tatanggap ng benepisyo ng tax reform package. This program is not to pay past debts. This program is not to address a crisis. This program is an investment for the future. Besides, this program is also here to make things fairer to the Filipino people. That's why the big part of the program, which nobody talks about, is the fact that if you are earning 20,000 pesos a month or less, you will pay no tax. Bukod pa dito ang reforma o pag-aalis ng red tape sa mga income-generating agencies katulad ng BIR at Customs. Well, I personally dismissed 2 regional directors who were caught who were involved in harassing individual taxpayers. So they've been moved out of their offices and are now waiting to be charged. The BIR strengthened its Run After Tax Evaders program and have filed 40 cases involving tax liabilities of 40 billion pesos. Kasunod nito, umaasa naman ang kalihim na tuluyan ng makakapasa ang tax reform package sa Kongreso. Para sa Bayan, Rock Ignacio.